Pangalawa, Attorney Ferdy, di ba, yung pera, 1.5 trillion, wala man na isole. Magkano lang ba yung pinag-usapan nilang na isole? Mas mauna pa kayong ikukulong Kaya kaysa sa nga. mga nagnakaw, ano? Oo. Biro mo, Secretary Bonoan, Correct. absuelto sa kaso. Grabe. Siya yung head ng agency ng DPWH na siyang naging simula o ugat ng flood control scandal. So siya absuelto, ako may kaso. Grabe. Pero tingin ko mas nakakatulog ako. Because in my conscience, in iba my heart, in yun. my mind, alam kong tama yung pinaglalaban at alam kong tama yung ginagawa natin. Correct. Grabe. Alam nyo, sumulat ako formally sa DOJ, ah. Okay. Tinanong ko, yung sa sinasabi yung restitution ng mga state witnesses, magkanong naibalik? I invoke the Freedom of Information Executive Order. Yes. Sumagot sa akin, 795 million pa lang. Out of all the state witnesses, sinabi. Actual cash. Actual cash. Okay. Oo. So, yun ang, hindi, wala sila sinabing cash. Sabi nila, yun ang isosoling value ng mga... Or ninakaw. maybe commitment. Baka. Hindi. Yung actual daw na narimit nila sa National Treasury, 795 million lang. 1.5 trillion. Trillion, ang layo. Ang layo. Ito, wala pa 1 billion. Bigyan ko kayo ng example, Tony Ferdy, Ina. Yung pumasok na flood control budget from 2022 to 2025 kay Henry Alcantara was about 30 billion. Grabe. 30 billion. Okay. So, i-assume na lang natin 10%. But hindi yung 10% kasi nga ghost project eh. Oo. Di ba? At siya rin- 100 yun. Oo. Pero i-assume na lang natin 10%. That's already 3 billion pesos. Ang sinuli lang ni Alcantara is 180 million pesos. Yun mo. Grabe. Bago state witness na siya. State witness Absuelto na. Absuelto na. President, I would think, President Era pa rin nagsimula. Era, Ramos pa rin nata, nandiyan na yan. Yung train magmula dito sa Manila, papuntang Bicol, yung long haul, south. At saka yung Metro Manila Subway. Yung Metro Manila Subway, sayang, 2028 tapos na to. Oo. Itong subway na to. Pero nung ginawa nila, kinuha nila yung pondo, counterpart natin sa mga proyektong to, inilagay sa program. Grabe, no? At ang kapalit, yung prondong kinuha, ibinalik dito, nilagay sa flood control. Sa maleta. Sa maleta. So, yan yung pinapoint out ko na So, hindi na magiging 2028 yung subway. 2032 na ang projection nila. Kasi Grabe. ang dahilan nila, yung boring machine daw mabagal. Kaya nga daw, boring machine eh. So, boring machine ang tawag daw, di ba yung nagbubutas? So, Actually, ang talagang projection, even during the budget deliberations, 2028. Galing na to sa DOTR. Hindi na to matatapos. 2032 na. Kaya At ang penalty natin, dahil sa delay, is about 400 billion total. wow. Oh my gosh. Unbelievable. Yun ang hindi nalalaman ng tao. Oo. So, ang pinupunto ko dito, Tony, tanong nyo ulit sa pagdating ng district at saka national, nung panahon namin, Grabe. priority ang National Infrastructure Program. Yun. Di ba? Kung may mga district ka, and kailangan gawin, okay. But can you imagine in my district, naglagay ng 100 million sa St. Ignatius, naglagay ng 150 million ata sa Blue Ridge. Basta ganun eh. Maraming mga kalye, ganito. Sayang, sana itong mga pondong to ibinigay sa magsasaka, Yes. sa mga irrigation programs. Kasi, mayamang lugar yun. At hindi naman ganun kasama ang kalye. Oo. At tingin ko, kung sakaling ayusin, hindi ganun kailangan pondo ang kailangan. Kung Yes. na sa kabila ng mga hinaharap mong mga pagsubok ay naririto ka pa rin. Correct. Yes. Pinagbigyan mo kami. Sabi nga ni Ina kanina, palitrato ko, baka huli na natin itong litrato. Kasi Ay, tama. joke lang Attorney yun. Dan, nung Biyernes, Hindi lumabas ako na po yung papayag. nagkaroon na ng filing ng ombudsman sa Sandigan Bayan. So, hindi ho natin alam, baka itong Kahapon, Lunes. Kahapon. Kahapon, Attorney Topacio. So, si Attorney Grabe. Topacio, I called him up. Alam mo naman, nag-humingi ako ng legal advice dyan parati. And baka Lunes no? Hindi ho natin Attorney Topacio, baka Hindi naman lumabas na natin yung alam. Kasi warrant of may 10 arrest. May 10 days ang korte Okay. to determine independently yung probable cause. Not more than 10 days. But kung makapal yung ina-forward sa kanila ng ombudsman, ay baka magtagal pa sila bago pag-aralan ito. Okay. So, basta nandiyan ka lang, Tony Topacio, ha? Anyway, Si Ina kasi, Sorry na. Let me shoot the first question, katulad ng sabi dun sa AVP, partner. You were one of the youngest, if not the youngest elected official at that time, nung Yes. nanalo ka sa House of Representatives. Yes. So, syempre, bagong halal, bagong pwesto. Anong unang-unang naging impression mo noong nandun ka na and you were discharging your duties as congressman? Actually,
Attorney Topacio, na-elect kasi ako ng councilor Wow. at the age of 22. Before you became Galing. Yes, congressman. by accident because the local government code na-approve yan by 1991. Yung yung highly urbanized cities, 23 years old yung supposed requirement. Ako naman, fresh from sa NUSP, sa UP, so aktivista tayo. Sabi nga, sige, tumakbo ka para kung ano yung mga sinisigaw mo, gawin mo sa konseho. So nandun kami sa konseho at tinutukan namin yung mga... Ako, pangunahin, tinutok ko talaga yung pabahay. Kasi maraming lupa ang Quezon City, marami doon mga squatters sa area. Nasabi namin, teka lang, i-award na natin to para talaga magkaroon na ng permanent na mga lupa at yung pabahay. Itong mga kasamahan namin sa 3rd District ng Quezon City. Bigla ako na-elect sa Congress. So I was elected at 25. Noong time na yon. 25, ako yung Bata, youngest no? noon. Oo. Grabe. Siyempre, ang direksyon mo, even nung nasa konseho, ano yung magagawa ko para sa bansa? Ano yung pwede kong gawin? Ano yung batas na pwede kong itulak? At that time, ang paniwala mo kasi, di ba, pag congressman ka, kung ano yung itutulak mo batas, kaya mong itulak. Yes. Pero hindi ganun eh. Kasi, alam mo, at that time, siguro mga nasa 220 kami na congressmen. Wow. Tapos ang Senado, 24. And then may priority bills. May mga priority legislation. So nakita ko rin yung sarili ko na, okay, magtutulak pa rin ako ng batas and one of which yung Quirino Memorial Medical Center. Na kasi dati yun, gusto nilang i-abolish eh. Gustong tanggalin. Oh, there was a time. At yun lamang yung ospital na nagkikater sa mahirap sa distrito ko. And dun sa surrounding areas like Marikina and some areas of Quezon City. So yun talaga na palakihin yun at i-upgrade yung ospital. At sabi ko nga, in legislation, hindi lang naman batas eh. Ang importante, yung partisipasyon mo sa debate. Correct. So minabuti ko na talagang pag-aralan, yung mga batas, particular yung budget, no? Kasi isa yan sa mga malaking trabaho ng congressman eh. Ano ba yung pondo ng gobyerno, ano yung mga programang nakapaloob dyan, at importante na mag-aral ka dyan. And it was also, sa akin na malaking bagay kasi makikita mo yung kabuuan takbo ng gobyerno. Ano yung mga dapat gawin. At katulad ngayon, nakikita natin yung problema sa flood control scandal, Ayun, no? unallocated funds. Kitang-kita mo na eh. Alam mo kung ano yung nangyari. Correct. Sir Mike, nabanggit niyo po na kayo po ay nagtutulak ng batas sa Kongreso. Does that make you a pusher? Joke lang. Talaga, iba. Akala ko. Masyado ka nahahawa ka na kay Atty. Ferdinand Joke lang Topacio. yun. Gusto ko kasi happy ka. Tawag dito hindi coronavirus, Ano? cornivirus. Hindi, gusto ko lang pasayihin si Sir Mike dahil nag-celebrate siya ng birthday niya Ayun last nga week. pala. Yes. Batiin naman natin siya ng happy birthday. Happy birthday to Kayong dalawa, you. si Atty. Topacio, ginit ako after 1 day. Ikaw after 2 days. Dahil sinabi sa'yo ni Atty. Ferdy. But okay lang yun kasi sa akin nga, actually, ayoko din mag-celebrate talaga ng birthday ko eh. Kasi yung family ko, Atty. Ferdy, umalis. Talaga? Going to, kasi may gagraduate akong anak. And sinabi ko rin sa kanila na, hindi pa namin alam pero papuntas ngayon sila en route to Europe. Na kung ano man, kasi may kaso kaming iniipit yung dalawa kong anak at saka yung Grabe, asawa ko. no? Oo. Grabe ka. So ang kasama ko lang dito yung bunso. Ayoko na mag-celebrate na para bang wala yung pamilya mo. Tama. Tsaka during your birthday, nakilahok ka sa mga rally. Correct. Doon siya nag-birthday. Doon siya nag-birthday. Correct, Kaya talagang oo. para sa bayan pa rin, ano? Oo, correct. Oh, seryosong question. Ito, on a serious note. Sir Mike, ang tagal niyo na pong nagsilbi sa Kongreso. Sa tingin niyo po, ano yung pinakamalaking pagbabago ng Kongreso noon sa Kongreso ngayon? Alam mo, maganda yung tanong mo na yan. Kasi nung panahon namin, klarong-klaro sa amin yung oposisyon. Talaga? So, ngayon kasi ang nangyari, kung sino yung oposisyon, pinipili na rin ng speaker ng grupo. Nag-elect na rin sila. O, ikaw na lang yung minority. Ito yung gano'n. Anyway, having said that, nung panahon namin, talaga yung debate, ini-encourage. At kahit na yung mga budget deliberations, before the submission of the President, kasi July yan, after SONA, bago pa lang doon, nagkakaroon na kami ng mahabang hearing. Walang question to ng mga ano bang pondo namin, ano yung kailangan namin. These are policy questions na pinagdidebatehan sa Kongreso. Now, bakit important yun? Kasi, kunyari, example lang, tinawag niyo ang Department of Health at nakita niyo yung mga pondo. No, tatanungin niyo, bakit dito tayo naglagay ng gamot?
Bakit kunyari may reproductive health program? Bakit puro assuming for example ang mga gamot ay para may sakit na? Ano yung ginagawa natin sa preventive health? So mahabang debate yun. No? For example, ngayon may problema tayo sa West Philippine Sea. So malaking question dyan sa foreign relations. Malaking question dyan sa national security. Yes. On a policy level, ang lalim ng mga debate. Inabot kami ng alas 4 ng umaga. Talaga? Oh. Wow. Nakikinig kami, nagdidebate kami, nag-uusap kami. Pag-submit ng budget, again, policy questions yun, mahaba. Pagkatapos, ilalagay na sa subcommittee levels. Sa subcommittee, pwede ka na mag-push, kunyari, ako, ang advocacy ko parate, yung hospital sa district ko. Wow. Diba, sinasabi ko, bakit ganito yung ibang hospital, yung hospital ko ganito. That's number one. So, very encouraging yung lahat ng debate, from the plenary side to the committee side. Bakit importante yun? Because you are developing leaders of the future. Yes. Number one. At gusto mo, yung leaders mo, current leaders mo, understand yung policy-making process. Understand the laws. Understand ano ba yung polisiya talaga natin. Yes. Kunyari, tayo ngayon, pag tinanong mo sa Kongreso, do we really understand, let's say, our relationship with China in the US? Yes. Ano ba ang trade relations natin sa kanila? Yung ating pakikipagnegosyo, magkano ba investment nila sa tourism? Ito yung mga bagay, di ba, na dapat naintindihan natin. Yes. Ngayon, for policymakers, ang pangalawa niyan, nung panahon namin kasi, and ito binabatikos na to nung araw, ang budget namin was 70 million per district. 70 million. So 30 million, sasabihin nyo, soft. Ito yung mga ospital. Yes. So maglalagay ako sa Quirino, maglalagay ako sa East Avenue, maglalagay ako sa Heart Center, maglalagay ako sa Children's Hospital, which is all in my, more or less, Quezon City. Yung 40 million, kasi ang konsepto mo sa national budgeting, maraming ginagawa ang national government, let's say, kailangan niya ng flyover, kailangan niya ng major na tulay, kailangan niya ng riles, kailangan niya ng ganito. Yung mga problema ng district, baka hindi niya nakikita. Meaning to say, baka kailangan ng ng bridge para yung mga batang mahihirap, makatawid, makapunta doon sa eskwelahan nila. O kailangan ng additional gusali sa paaralan. O kailangan mo doon sa Quirino or sa isang health center mo ng additional infrastructure. But that is only 40 million. Alam mo ngayon, Tony T, sa Kongreso 2 billion per district. Wow. Grabe. Per district. Per district. Oh my God. Yun yung Livesty file na pinapakita. So anong ibig sabihin nito? If you are talking of about, assuming na natin, 250 district congressmen, immediately 500 billion pesos yun. Wow. Grabe. So ang leeway mo na lang is 300 billion. Oh. Ngayon, explain ko. Balik ako doon sa district ko. Noong araw, Sige po. hindi ko alam yung flyover ng Ateneo. Wala akong pakialam doon. Kasi nakita doon ng national government, kailangan ng flyover magmula C5 pababa ng Ateneo. Kailangan palakihin yung daan ng C5. Kasi yan yung dumugtong na sa E. Rodriguez. Yes. Akyat sa Katipunan, dyan na yung district ko. Lagi ako dumadaan dyan. Palabas sa Balara, di ba? Attorney Topacio, tapos akyat ulit, papunta ng Mindanao Avenue. Wala kaming alam doon, but that was the national program. Babalik ko sa nangyari ngayon. There were 6 official development assistance program. Panay, Guimaras Road, sa Iloilo area. Laguna Lake Road Network. From Rizal, going to Ortigas, palabas na Makati, Taguig. Yung Bataan, Cavite Road. Importante yan. Yes. Sa bayan mo. From Cavite, diretso ng Bataan, Attorney Topacio. Yung North Rail na magkoconnect ng Clark papunta ng dito sa ating airport. Pag GMA yung plano yun, di ba? Yung planong yun. Oh, in fact, in fairness, panahon pa ni President, I would think, President Era pa rin nagsimula. Oh, Era, Ramos pa rin nata, nandiyan na yan. Yung train magmula dito sa Manila, papuntang Bicol, yung long haul, south. At saka yung Metro Manila Subway. Yung Metro Manila Subway, sayang, 2028 tapos na to. Itong subway na to. Pero nung ginawa nila, kinuha nila yung pondo, counterpart natin sa mga proyektong to, inilagay sa program. Grabe, no? At ang kapalit, yung pondong kinuha,
ibinalik dito, nilagay sa flood control. Sa maleta. Sa maleta. So, yan yung pinapoint out ko na So hindi na magiging 2028 yung subway. 2032 na ang projection nila. Kasi Grabe. ang dahilan nila, yung boring machine daw mabagal. Kaya nga daw boring machine eh. So, boring machine ang tawag daw, di ba yung talaga. nagbubutas? So, Actually, yung talagang projection, even during the budget deliberations, 2028. Galing na to sa DOTR. Hindi na to matatapos. 2032 na. Kaya Ang penalty natin dahil sa delay is about 400 billion total. wow. Oh my gosh. Unbelievable. Yun ang hindi nalalaman ng tao. Oo. So ang pinupunto ko dito, Tony, tanong nyo ulit sa pagdating ng district at saka national, nung panahon namin, Grabe. priority ang National Infrastructure Program. Yun. Di ba? Kung may mga district ka and kailangan gawin, okay. But can you imagine in my district, naglagay ng 100 million sa St. Ignatius, naglagay ng 150 million ata sa Blue Ridge. Basta ganun eh. Maraming mga kalye, ganito. Eh sayang, sana itong mga pondong to binigay sa magsasaka, Yes. sa mga irrigation programs. Kasi mayayamang lugar yun. At hindi naman ganun kasama ang kalye. Oo. At tingin ko, kung sakaling ayusin, hindi ganun kailangan pondo ang kailangan. Oo. Eh wala eh. Kanya-kanya na nga ano eh. KKK eh. Kanya-kanyang kurakot. Anyway, nadako tayo kung sa inyong legislative work. Pero after that, kayo ay naging Malacanang Chief Malacanang. of Staff, ano? Yes. DNR pa yata. Nauna ako, Attorney Topacio ng Housing Secretary. Ayun, Oo. oo. Housing And then, Secretary. Chief of Staff ba? O, Housing Secretary, DNR, hindi man ako umabot ng isang taon, tapos Chief of Staff na. oo. Pero all of those are cabinet rank, di ba? Yes, Oo. opo. Eh, para sa inyo, anong preference nyo? Executive o legislative? Well, alam mo naman, Attorney Topacio, no, yung legislative, maganda rin yan. Yung pagbabasa mo, pagdidebate ninyo. Pero yung actual action, management ng mga ahensya, management ng tao, nasa executive talaga. Maganda sa executive kung talagang nakapush kayo, no, kung ano yung mga gagawin, talagang magagawa. Kasi policy making naman ng Kongreso at Senado eh. Yes. So in the case ng housing, sabi nun ni GMA, kailangan pala kasi natin yung housing. Kasi ang model niya, gawin natin katulad ng Singapore. Parang ekonomiya. Yes. Tumutulong. Kasi there are about 24 related na mga activities to housing. 24 related products. Semento, yung lupa, pintura, gumagalaw, trabaho, lahat na to. May activities na gumagalaw. So, nung nakita kasi niya na very active ako sa Congress at saka sa being councilor's housing, sabi niya, itulak mo tong housing. Alam mo, ang una namin ginawa nun at baka hindi na to na-realize ng mga tao. Kami yung nag-increase ng pautang sa pag-ibig. Oo. Kasi dati noon, ang ginagawa nila sa pag-ibig, maximum 500,000. 500,000 pesos. Sabi ko, bakit ganun? Hindi ba ang pag-ibig membership fund? Kung Yes. magkano yung contribution mo, pwede kang umutang. Yes. At kung gusto natin ng housing activity, palakasin natin at pautangin natin yung mga tao. So this was increased. Ngayon ata, umabot na ng 6 million. Ang pwedeng iutang ng bulk Malaki na member. yun, ha? Maganda Oo. na yun. Hindi. Magandang kondo na yun. Hindi, Or, hindi, can be, hindi na socialized housing yun. ano? can be 10 million pa ata sa ngayon. Oh. Kasi nga, member ka naman eh. Yes. So you're paying for the loan, kaya mo magbayad, 25 years, tapos at that time, 6%. So yun yung mga ilan sa reforms na immediately, nag-click ka agad kasi yung mga tao nakabili ka agad ng condominium. Dati wala ka naman mabibili 500,000 na condominium eh. So immediately nun, in-increase namin to, at that time, kung di ako nagkakamali, 2 million ata kaagad or 3 million. At ngayon patuloy na nag-i-increase na siyang nagtulak din sa maraming pabahay sa ating bansa. At maraming nabigyan ng tulong. Oh, galing ano? Sa dalawang posisyon pong hinawakan nyo, Sir Mike, bilang congressman at miyembro ng gabinete, saan nyo po mas natutunan ang tunay na kahalagan ng pamumuno or ng leadership? Okay. Sa Kongreso kasi, di ba sabi nga sa akin nung at that time, yung aking ninong, si Secretary John Factoran. Sabi ko nakaka-frustrate minsan, mas magandang tumulong ng direkta sa tao. Kasi di ba pag nasa gobyerno ka, masyado yung politika. Sabi niya, huwag mong pasinin yung politika, very critical yung gagawin mo. Because a little, yung difference na magagawa mo, malaking epekto sa buhay ng tao. Noong panahon ko sa Kongreso, in fact, yung napasang batas na yung dangerous drugs law, nauna ako dyan eh. So I was the counterpart in the... 1998 yata yun, ano? Yes, but ano yun, nung final ko, according to Pasio, sometime 1998. Pero
nangyari no, nagkasakit si Senator Barbers. So hindi namin na-approve. Eventually, kinuha ni Senator Mig Zubiri, siya yung nagtulak ng batas. Oo, one of the Spice Boys. Oo, so Ooh, na-i-approve yung spicy. dangerous drugs law. Malaking bagay yun. Tapos yung katulad ng binabanggit ko na yung simpleng pag-increase lamang nung loanable amount, tapos binigyan mo ng ano, siguro, taon-taon ang target namin is 1 million Filipinos na housing. Hindi direktang housing, yung iba yung proclamation ng lupa, yung iba NHA, yung iba naman if they avail of a loan from Pag-ibig. Consider na namin yun as part. So, hindi malalaman ng mga tao yun na nagkalupa Kaya pa nga sila o nagkabahay sila dahil sa ginawa mo, pero okay lang yun. Importante, yung nagawa mong nakatulong ka sa taong bayan. At Yes. di ba, nakabigyan mo Galing. sila ng pabahay, natulungan mo yung ekonomiya, at kahit pa paano nagkaroon ng pag-asa Ang galing, yung pamilyang Pilipino. Well, speaking of Migs, nabanggit na rin si Migs. At yung, di ba, meron kayo noong grupo. Spice Boys. Boys. Spice Boys, si Cheese, si Migs. Kasama pa si Ricky Sandoval. Ricky Sandoval, Lani Braganza. Oo, yes. oo. Yes, Oo, siya oo. na- Pangasinan yun. Oo. Anyway, eto hindi ako nagsabi lang nito Although sabi ko lang kasi sinabi ko rin. Sabi nila, among the Spice Boys daw, kayo ang pinakamuang bata sa ngayon Ikaw talaga, Tony Juan. Hindi, kasi tingnan mo, Intriga si ba ako? Migs mukhang lolo na Ikaw ang Puti na buhok. Oo, di ba? Si Cheese Escudero, napala na ng kilay, tato na lang. Hindi naman Hindi naman Bright Boys si Cheese. Ay, di ba? Bright Boys na group natin. Ikaw talaga, attorney. Pero wala pa rin kilay Ito gusto nilang malaman at napaka-importante daw. Anong sikreto nyo sa youthful good looks? Yan. Ikaw talaga, Torn to ba? Hindi, actually, si Mig Zubiri, I think, sinasadya niya. Kasi ba? nung nakita kami, sabi ko sa kanya, Migs, magkulay ka naman ng buhok. Dahil mukha ka lang matanda, tawa siya ng tawa. Anyway, nagkulay na ata siya siya ng buhok. Pero, ano ba? Bakit ka ba bata? Well, una, siguro, pareho tayo, Attorney Ferdy, na tawa ng tawa. Oh. Masayahin tayo, no? And I guess, malaking bagay yung nag-exercise ka. course. Yung Ayun. diet mo. At saka, siyempre, yung pamilya. Kasi kung meron kang, diba, strong na foundation, yung bond mo, I would think, no, na malaking bagay yung malaking koneksyon. Oo. Si Ina rin, strong ang foundation niya. Oo. Ganda pa, glow Pumayat, pa yung ha? foundation. Pumayat si Ina, ha? Siyempre, dapat strong ang foundation. Oo, Ikaw talaga. anyway, Ina. Yes. Ito naman po tanong ko sa inyo, Sir Mike. Sa kabila po ng lahat ng pinagdadaanan ninyo, Tinanong ako minsan ni Congressman Lian Leviste. Sabi niya, what do you think will happen? Or ano ba itong direksyon na to? Sabi ko, alam mo, Lian, sa akin, clear yung situation. Yung ginagawa natin is tama para sa bayan. No, tama to sa bayan kasi talaga may nangyaring korupsyon. Correct. Diba siya, may nakuha siyang documents, ako nakausap ko sa saldi ko, si Cortesa nakausap ko, yung mga sundalo nakausap ko. Marines, So, alam ko, may problema na ayaw sagutin. Alam ko na ayaw imbestigahan at hanggang ngayon walang kinakasuhan. At kailangan natin ituloy yan. Kasi Meron kayo, Nina Juan. kami ang kinasuhan. kami Kaya yung nga mga galit sa corruption. Kami ang kinasuhan. So, Ako, kasama. Oo. So, tayo ito, may case natin to ng inciting to sedition. So, sabi ko sa kanya, klaro sa atin to di ba? Na politically, morally, motivated. okay, tama tayo So, bakit tayo matatakot? Bakit tayo magkakaroon ng dalawang isip? Of course, may babatong mga kaso, gigipitin tayo, but I would think part of, hindi ko sasabihin na part of the game kasi mali yun sa akin In a democracy, dapat pabayaan kayo, magsalita ka. Nakita niyo yung nangyari sa Canada? Ay, Diba? oo. Sinisigawan sila, minumura si BBM, no? Paglabas ng Jollibee. Shame on you, shame on Shame you. on you, That si Yusek says a Clercaso, lot. sinisigawan. Pero nakita niyo yung mga police, pinapabayaan nila Pinapabayaan. kasi they respect yung freedom of expression, Speech. di ba? Ng mga Yes. tao. So, dito na dapat hindi din mang ganun Dahil precisely, ang sinasabi lang naman natin, may nagnakaw. At kailangan natin panagutin. Yun naman ang panawagan ng lahat Oh. Yes. Pangalawa, Attorney Ferdy, di ba, yung pera, 1.5 trillion, wala man na isole. Magkano lang ba yung pinag-usapan nilang na isole? Mas mauna pa kayong ikukulong Kaya kaysa sa nga. mga nagnakaw, Si Secretary Bonoan, Correct. absuelto sa kaso. Grabe. Siya yung head ng agency ng DPWH na siyang naging simula o ugat ng flood control scandal. So siya absuelto, ako may kaso. Grabe. Pero tingin ko mas nakakatulog ako.
Because in my Oh, conscience, in iba my heart, yun. in my mind, alam kung tama yung pinaglalaban at alam kung tama yung ginagawa natin. Correct. Grabe. Alam nyo, sumulat ako formally sa DOJ, ah. Ah, okay. Tinanong ko, yung sa sinasabi yung restitution ng mga state witnesses, magkanong naibalik? I invoke the Freedom of Information Executive Order. Yes. Sumagot sa akin, 795 million pa lang. Out of all the state witnesses, sinabi. Actual cash. Actual cash. Okay. Oo. So, yun ang, hindi, wala sila sinabi cash. Sabi nila, yun ang naisosoling value ng mga... Or ninakaw. maybe commitment. Baka. Hindi. Yung actual daw na narimit nila sa National Treasury, 795 million lang. 1.5 trillion. Trillion, laki. ang layo. Ang layo. Ito, wala pa 1 billion. Bigyan ko kayo ng example, Tony Ferdia, Ina. Yung pumasok na flood control budget from 2022 to 2025 kay Henry Alcantara was about 30 billion. Grabe. 30 billion. Okay. So, i-assume na lang natin 10%. But hindi yung 10% kasi nga ghost project eh. Oo. Diba? At sari- 100 yun. Oo. Pero i-assume na lang natin 10%. That's already 3 billion pesos. Ang sinuli lang ni Alcantara is 180 million pesos. Yun mo. Grabe. Mag-state witness na siya. State witness Absuelto na. Absuelto na. Grabe. Ibang klase talaga. Ibang klase talaga. Anyway, at nabanggit na rin natin yan, yung mga pagsubok na hinaharap ninyo. How do you want to be remembered? Bata pa naman kayo, ha? Wala nang insinuate dito, Pero, yung mga susunod na generation, kahit nandiyan pa naman kayo. Oo. Oo. Kasi may mga katulad naman ni Alcusi na buhay pa, mukhang alamat na. Uy, attorney. Anyway, Grabe. how would you like to be remembered? How would you like future generations to remember. remember na pag sinabing Mike Defensor. anong gusto niyo unang pumasok? Alam mo, sa- Tony Ferdi, kanina sabi ni Ina, pa-selfie naman bago ka makulong. Ikaw naman, paano ko maalala? Parang buhay pa ako, pinapatay mo na ako. Pero, tama ka. Tama yung question mo, Tony Ferdi. Oo. Kasi lahat ng nangyari ngayon, it's not about now. Hindi yun ibig sabihin sa ngayon. Tinitingnan mo yung judgment of history. And more importantly, yung judgment ng mga apo mo. Judgment ng anak mo. Ano ba tong ginawa mo nung panahon natin? Nung panahon na may ganitong korupsyon, may ganitong anomalya. Nasaan ka ba? And that is what I want to be remembered by. Na alam ng mga anak ko, alam ng mga apo ko, alam ng mga anak na magiging apo ko, na lumabang ka ng mga panahon ngayon. No, alam mo, inisip ko rin minsan and it's not to compare myself to Ninoy Aquino, hindi ko naman sinasabi yun. Pero inisip ko, paano kaya nung panahon niya, di ba? Dahil si President Marcos, very popular. Yes. Supported ng church, supported ng media. Parang ang hirap ng sitwasyon niya. Oo, yeah. Eh ngayon nga, unpopular na tong presidente. Di ba? Negative 13 na. At the 15. time, at the start of the term of President Marcos, popular. Oh, yes. But Ninoy Aquino knew na mali yung martial law. That it was an attack on democracy. Lumaban siya. But eventually, later on in history, hindi nga siya naging presidente. Pero naging bayani ng ating bansa. Ayun. Yung kanyang asawa, itinanghal na para bang naging ina ng demokrasya. And then later on, the son became president. Kaya No? kamote yung anak si Noynoy Aquino. Pero kung buhay yun, kung buhay si Noynoy Aquino, kung buhay si Joker Arroyo, una yung magwawala sa nangyaring nakawan sa ngayon. Talaga. Definitely, kung nandun yung To dalawang be yan. fair, to Noynoy. Oo. And then si Joker nga, alam nyo naman, nung panahon na nasa Congress, kami parating magkasama eh. I would think, no, kung si Joker ngayon, siguro nga nagalit sa akin yun kung yung nalaman niya nag-BBM ako the last election. Baka nagtampo siya eh. Hindi naman niya totally siguro magagalit sa akin. But, with what is happening now, and the corruption we're seeing, sigurado ko, magwawala si Joker Arroyo, magwawala si Noynoy Aquino. Ano kaya reaction ni Noynoy Aquino, no? Na nakikita niya yung mga kakampings ngayon na talagang pinagtatanggol pa itong administrasyon na to, no? Alam mo, nakita kami ni Noy eh. Kasi before the election ng presidential elections, nag-uusap naman kami. Talaga. Oo, kasi very close kami. Nung nasa Congress kami, very close kami ni Noy. And may mga nangyari noon. Ganito din, no? Kasi that time, nag-file kami ng impeachment noon kay Pangulong Estrada. Yes. And si Noy was very, tumutulong sa akin. Mas senior ako sa kanya. First term siya. Eventually, parati kami nagkikita. Kami nila Cheese, Escudero. Kakaibigan kami niya, no? Naging senador siya. Then eventually, naging presidente. So during the last part of his presidency,
nagkakwentuhan din kami. Kita kami, tapos hindi ko alam na yun na yung huli naming pagkikita. May tinanong pa nga siya sa akin eh. Sabi niya, Mike, sino yung atong sekretarya mo daw or sa staff mo, babae, maganda? Isip ko sino kaya yun? Baka nagsabi lang na staff ako ni Mike or siguro may isang negosyo na malayo naman talaga ako but sabi na kasamahan ko si Mike. Pero nung nagkakaroon na siya ng dialysis, nabanggit sa akin na ayaw na niya. Kasi sabi niya, yung dialysis daw, itulong na lang sa mahihirap. And nalungkot din ako sana. Nadalaw ko siya or nakausap ko siya before he died.